لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأعماله أجمعين. باب صيغة العموم وبيان مقتضاه. Bab yung anyo, yung anyo, yung itsura, al-umumi, wabayan, muqtada, yung tasiwa na yung pinigkas na umum. Yung ginawang umum. Ginamanapa, siwa na galing yan sa salitang saga. Ibig sabihin ng saga, ginawa, pinuo. Kumbaga ito yung pinigkas na umum. Bab sigatil umum. Bab yung pinigkas na umum, wabayan yung muqtadahu, at yung pagsabi, paglinaw, paghayag muqtadahu sa mafhum niya, sa kahulugan niya, kahulugan ng umum. Ay manamuktada na yung gusto, yung nais. Yung gusto. Yung gusto ng salitang umum. Ano yung gusto ng salitang umum? Hindi yung kahulugan niya. Ano ito? Idha tajarradat alfadul umum, kapag nabakante alfadul umum, ang mga salitang umum. Yung mga salitang umum. Nabakante saan? Nabakante yan nabakante sa mga karina. Nabakante sa mga palatandaan na siya ay hindi nagsasaad ng umum. O di kaya nabakante sa palatandaan na nagsasaad din siya ng umum. Ibig sabihin salitang umum na hindi ang kahulugan niya umum. Bakit? Kasi walang palatandaan. O kaya salitang umum na ang kahulugan niya umum dahil sa walang palatandaan na khusus. Kapag ganun yung binanggit, halimbawa, tanggalin muna natin yung innal insana lafi khusr, lahat ng tao ay nasa pagkalugi. So sa oras na yun, nung wala pang mukhasis, wala pa yung illa, kasi ang illa yun ang nagtaksis, o kaya na yun ang naging mukhasis. So ibig sabihin, lahat ng klase ng tao, Amerikano, Pilipino, kahit saan, basta tao, ariyo, na lahat ay napapalood sa pagkalugi. Ngayon, yung salita na sinasabi na wala o kaya walang palatandaan na nagsasaad na siya ay umuman o siya ay nangangahulugang khusus. Double tanda. Yun tinatawag na tajarradat. Ito sa number 10, yani an qarinatil umum wa qarinatil khusus. Wala siyang palatandaan na siya nga ay umum, o di kaya siya nga ay khusus. Pero yung salita niya, na salitang umum, magiging di alfad, siga, yung binuo siyang salita na salitang umum. Allati dakarnaha, mga salitang umum, mga salita na allati sifat doon sa alfad, mga salita na binanggit natin siya na alfad o kaya na siya na allati. Kung ganun, jawab ng idha syartiya, ittatat al-umuma. Nangangahulugan siya na nagsasaad siya na alfad, al-umuma ng salitang. Ito yung kaidah. Ito yung kaidah niya. Katulad ng amar, yung fi'il amar, na kapag walang karina na ang kahulugan niya ay iba sa fi'il sa utos, automatic na ang magiging kahulugan niya umum. Katulad din dito. Ang ba mo naman, parang amoy kakanin. Wastighraq al-jinsi, at istighraq. Bukod doon sa kanyang pangangahulugang umum, laganap at tigtanong, wastighraq al-jinsi, at uubusin niya. Istighraq, uubusin niya. Al-jinsi, ang buong jins. Ang buong uri. Yan yung uri nung sinabi niya na salita. Wat tabakati at tafsir dito sa jins. Okay, at tafsir dito sa istighraq. Inubos niya yung lahat ng
Dito isa rin sa sabi niya dito sa number 3 na yung kabaka nito na adpol muratif magkasing kahulugan na magkasing adpol muratif alal jins, sabi niya magkasing kahulugan yung kabaka kasi ay mana kabaka na level level na yung jins din na ganun kung sasabihin mo pusa na lahat ng level ng pusa na makasusunod basta pusa ariyo. Waqalatil asyariyatu at sinabi ng mga ulama asyari laysa lil umum sighatun mawdu'atun katulad din sa Amar na sa kanya rin na laysa lil umum sighatun mawdu'atun wala para sa umum na sighatun anyo na mawdu'atun ay fil lughati na ginagamit sa lugha. Wala. Walang eksklusibo. Kumbaga dito na gusto niyang sabihin na walang eksklusibong salita pang umum. Wahadihil alfad at itong mga salitang ito. Yung mga binanggit niya na mga katulad ng mga ang tawag dito yung muna niyang binanggit, yung apat na yun alfadul umum, ismul jam'i, ano pa? Isim jinis, ano pa? Isim na may alif lam, mga isim mubham, lahat iyon. Ariyo, lahat iyon sabi niya, natahtamilu, ihtimal. Kumbaga na nagtataglay siya na hadihil alfad al-umuma wal-khususa ay makna al-umum at makna al-khusus. Nagtataglay ng kahulugang umum, nagtataglay ng kahulugang khusus. So para sa mga Asy'ari na magiging umum lang siya kung may dalil, magiging khusus lang siya kung may dalil, yani merong ibang salita. Kumbaga na amrun khariji, hindi mismo doon sa binigkas mo na salita, innal insana, katotohanan ang mga tao, yung al-insan na yun, na para sa pananaw ng mga Asy'ari na yun ay yung salita na yun mismo ay hindi yun nagsasaad ng umum, maliban lang kung merong dalil. Merong patunay na nga ito nga ay nagsasaad ng umum o di kaya nagsasaad ng khusus. Kaya pag binanggit yung mga ganong salita, sabi niya, na pag binanggit yung mga ganong salita, sabi niya na pwedeng ikarga sa umum o di kaya sa khusus. Faida waradat na kung dumating siya na hadhil alfaz, na wajabat tawakkufu, wajib na magtawakkuf. Wajib na tawakkuf, mag-stay muna, maghintay, na mag-antay-antay. Tingnan dito sa number 1, sabi niya, walida yuqalu lahum al-waqifiyya. Dahil dito sa ganitong pananaw nila, na yuqalu lahum, itatawag sa kanila ng mga Asy'ari na may pananaw na ganon, al-waqifiyya, mga taong waqifi. May putwira na pa man na waiting lahat. Waiting. At tawakkuf fiha ay fi hadhihi al-alfaz hatta yadulla dalil, hanggang sa magsaad ang dalil yan yung palatandaan ala ma yuradu biha, magsaad yung dalil, magsaad ala sa bagay na yuradu na layunin biha bihadhihi al-alfaz, magsasaad sa layunin sa bagay na yuradu magsasaad biha sa kanya na bagay, ay sa kanya na hadith al-fat. So ibig sabihin na itong mga Asy'ari na hintay ng dalil po. Hintay muna ng dalil bago mo masabi na ito ay salitang umum, ito ay salitang khusus. Kailangan na may dalil muna. Waiting muna. Standby ba? Ito man ang tawag ko. Ano yung minal khusus? Yung kahulugang khusus ay min ma'nal khusus, wal umum ay wa min ma'nal umum. Sa kahulugang khusus o di kaya sa kahulugang umum. Yun ang pananaw ng mga Asy'ari. Meron pang isang qaul, wa minan nasi man qala la tuhmalu 'ala al-umum fil akhbar.
ilang mga tao rin nagsasabi, no? Kasama rin ito sa mga wakifiyah, no? Wa minan nas ay wa minal wakifiyah, sabi niya dun sa number 2 man qala, na sinabi niya naman, la tuhmalu, hindi pwedeng ikarga siya na sigatul umum alal umumi, sa kahulugang umum, fil akhbari, sa mga kabar. Sa mga akhbar dito yan, sa mga kwento. Hindi daw pwede magsaad ng umum. Doon sa mga kwento. Pag sa mga kwento na hindi, at mabuti digilan. Kasi pag magkukwento ka, alam mo na yung kwento na yun na tawag dito khusus. Dito sa number 3 sabi niya ay walwati walwaid, kasama ng wa'ad at saka wa'id. Dito sa tafsir ito meron ang wa'di, no, ito ay yung magandang promise, pero pag binanggit na wa'id, ito ay masamang promise, ibig sabihin ng mga parusa. Al-wa'di, ito yung mga upaman ng mga magagandang pangako na kumbaga nagsasaad ng kaginhawaan. Ito namang wa'id na kabaliktaran na nagsasaad ng parusa. Ito istilah ito sa ulumong tafsir. Doon sabi niya sa mga kwento akhbar, walwa'di walwa'id, at doon din sa mga wa'ad, mga magagandang pangako, walwa'id at saka mga masasamang pangako. At tayatul na dalilun alal umumi wal khusus, no? Hanggang sa magkaroon ng dalil na ito ay pang-umum, o di kaya ito ay pang-khusus. Yun ang sa pananaw nila. Pero yun yung mga akhbar, yun yung mga kwento. Pero yung utos at saka pagbabawal, wa tuhmalu fil amri wan nahi, at ikakarga siya na sigatul umum fil amri wan nahi, no, sa mga utos at sa mga bawal. Ikakarga sa mga bawal. Ibig sabihin, na para sa kanila, na kung mga kwento na hindi pwedeng sabihin na umum. Pero yung mga utos at saka nahi, pwede na. Pwede na. Pwede nang ikarga. Ano ibig sabihin ng fil amri? Dito sa number 1 sa gilid, sabi niya, ay fil lafdil am, sa salitang umum fi siyaqil amri wal nahi, na nasa palibot ng pangungusap na amar o di kaya pangungusap na nahi. Yan ito. Meron pang isang qaul, wa minan nasi man qala, at iba pa sa mga tao na sinabi nila na tuhmalu ala aqallil jam'i, ikakarga sa minimum ng jam. Ibig sabihin na parang sa kanya na kung amar yun, kung utos na salitang umum ariw, na ikakarga sa tatlo. Ibig sabihin na ebiyag sa kanya ng parto kipaya. Parto kipaya, aqallul jam'i. No, tapos itong aqallul jam'i, ikakarga mo pa doon sa khilaf niya. May nagsasabing dalawa, meron din nagsasabing marami. Katulad ng madhab ng Maliki, na ang pinaka-minimum na jam sa kanila na dalawa. Ariw. Katulad kumbaga sa English yung pamana, minimum na jam na dalawa. Ariyo, magkaiba sa luga Arab, kasi ang luga Arab sa masyhur sa mga lugawi na ang minimum na jam ay tatlo. Paano yung sampayang na barat jam? No, dalawang tao, pwede na silang matatawag ng jama'a. No, istilah lang yun ng jama'a. Hindi yung kumbaga na, hindi yun yung kahulugan ng totoong marami. Okay. Yan nila. So yun ang sabi nila, ikakarga sa pinaka-minimum. Halimbawa, pag sinabing innal insana lafi khusr, nakatotohanan ang tao ay nasa pagkalugi ng tao na 3 tao lang. Kung na minimum mo ba? Ikakarga doon sa minimum na yun. Ariyo. Wa yutawaqqafu bima zada, at itatawakuf sa bagay na sosobra. Yan, isosobra doon sa jamok na yun. Itatawakuf. Magtawakuf yun, kumbaga na mag-stay. Hindi kumbaga na hindi mo nabibigyan ng kahulugan na sasakupin ng umum na yung lahat. Bagamat ang masasakop lang ng salitang umum na yung pinaka-minimum na job, 2 o kaya 3. May khilaf na.
Ayun ang pananaw. Wadalilu ala ma dhakarnahu, ang dalil sa mga sinasabi natin, annal Arab, na ang mga Arabo farraqat, na pinag-iba-iba nila bainal wahid, sa pagitan ng isa, wal isnayn at dalawa, was salasati at tatlo. Kaya kami nabili, pinag-iba nila yung isa, yung dalawa, yung tatlo. Faqal, nasabi nila ng mga Arab, rajulun, isang lalaki, yun yung wahid, wa rajulani, isnayn, dalawa, wa rijal, at rijal, marami. Pinag-iba-iba nila. Kama farraqat bainal a'yan fil asma, tulad na pinag-iba-iba nila ng mga Arab bainal a'yani, sa pagitan ng mga bagay-bagay, fil asma, sa katawan. No, pinag-iba nila yung bilang ng bagay, at bukod pa doon na pinag-iba-iba nila yung tawag sa mga bagay. Yung tapil asma dito ng mga katawagan ko. Kama farraqat, tulad ng pinag-iba nila ng mga Arab. Yung Arab na yan na mudakkara at saka muannas. Pwede mudakkar, pwede muannas. Yung lafad na Arab, katulad ng asyams na lafad yan ang muannas majazi. Pero itong Arab na ito na pwede mudakkar, pwede muannas. No. At ang masyhur pa dito sa lafad na Arab na muannas. Itong farraqat na yung damir mustatir na hiya, babalik doon sa Arab. Kasi yung Arab na yun, ismul jam'i na yun. Kama farraqat bainal a'yani fil asma, faqalu, nasabi nila, pinag-iba-iba nila yung mga bagay-bagay, pinag-iba saan? Yan, pinag-iba-iba nila ng tawa. Ano ba yung lagi-lagi? Sabi nila, rajulun, wa farasun, wa himar. Laki, kabayo, donkey. Yan ang binibili. Pinag-iba-iba na falaw kana ihtimalul lafdil jam'i lil wahid wal ithnain kahtimalihi limazan, na kung ang lagay ng pag-ihtimal, kung ang lagay ng pagkarga, pagkarga, o kaya pag-intindi sa salitang jamok para sa isa o kaya para sa dalawa, kahtimali, tulad ng pagkarga niya na jamok, limazada sa pamana, kung yung kahulugan ng salitang jamok, kung yung kahulugan ng salitang jamok sa isa, sa dalawa, na tulad ng pagkakahulugan niya na jamok limazada ng higit sa isa, dalawa, alam niya kung lihadan tafriq ma'nan, na walang-wala lihadan tafriqi, sa pagkakaiba na ito, ma'nan, kahulugan. Kung ibig sabihin na walang makna, kumbaga na walang maksud, la faida, kumbaga na kung parehas lang yung magiging kahulugan ng jamok doon, para doon sa isa, para doon sa dalawa, at saka marami, kasasati mapala-pala yung lagi-lagi doon, wala nang pagkakaiba, wala nang kwan. Ano pa ang saysay na pinag-iba-iba ng mga Arab ang katawagan ng mga bagay-bagay? Wala palang makinapa. O man, parehas din na tatawagin mo yung tao na rijal, rajulun, tapos yung kabayo, parasun. Na anong silbi ng pagkakaiba-iba ng mga katawagan na yan? At hindi lahat lang tawagin na lalaki na lang. Kabayo, lalaki, rajul. Hindi na balin yan. So dahil doon, na yun ang sabot namin sa inyo na nagsasaan. Kasi ang mga Arab na pinag-iba-iba nila yung katawagan. Tapos ginagawa pa nila yung katawagan sa isa, yung katawagan sa dalawa, at saka yung katawagan sa marami. Sila ang naglagay dyan, hindi yung mga taong hindi Arab, sila mismo ang naglagay. So dahil doon sa pinag-iba-iba nila, pinag-iba-iba nila, katulad ng pagpapamilya, pagpapamilya sa pamilya, وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Ginawa namin kayong syu'ub at saka mga kabail, mga kabila, upang madali kayong magkakakilanlan.
Kasi kung hindi kayo pinag-iba-iba, may Amerikano, at ilang nakapagkuhan ng tao. Na paano mo maiintindihan yun sa pananalita? Mahirapan na panalita. No. So kung gano'n na ang tinutukoy ninyo ay pare-parehas lang yan, ano walang saysay yung pagpapaiba-iba ng mga Arab sa istilah, sa katawagan. Yan ka nito. Ati, Obama, nakumilaw ka lang umo. Ati sana, kusus, wala na. Langon umo. Diba na? So, wala lang saysay yung pagpapaiba-iba ng mga Arab sa katawagan o kaya istilah. No, sa bawat salita. Yan nito. Isa yan sa dahilan. Pangalawa, walian al-umuma mimma tad'ul hajatu ilang ibarah. At yung umum, yung siga ng umum, yung salitang umum, nakabilang sa bagay, tad'ul hajatu na matindi ang pangangailangan ilal ibarati, no, sa pagbigkas, ibara sa pagbigkas. Kabilang sa mga bagay na matindi ang pangangailangan sa pagbigkas anhu anma fi muqatabatihim sa mga pag-uusap-usap nila ng mga Arab. Pamanasigo digang bibitira yung mga Arab na talagang kailangan yung salitang umum. Halimbawa, meron kang katatamaan na tao. Na kung hindi ka magsalita ng salitang umum, natin ito na ikiliyang o walang ang diskursus. Ariyo. Kung hindi ka magsasalita ng salitang umum, kasi nga walang eksklusibong salita para sa umum, na meron kang patatamaan na tao pamanon sa salita. Mayakap yan. Ariyo. At itidirektahin mo na. Kaprang. Magkaiba man yung patama at saka yung direct yung salita. Minsan kasi yung patama na mas malalim yung tama niya kaysa doon sa prangka. Yan nito. Kung gano'n sabi niya na palabudda na kailangan aniyang puno na sila ng mga Arab na kadwada'u na kailangan na katubuhan wada'u, naglatag sila. Kailangan nakalatag sila ng mga Arab lahu para sa kanya na umum labdan, lafad na yadullo alayhi ng lafaz na magsasalita. So kailangan na maglatag sila. Kama wada'u, tulad ng paglatag nila likulli ma yahtajuna ilayhi min al-ayat. Katulad ng paglatag nila yan ng alfaz. Katulad kama wada'u, tulad ng paglatag nila na mga Arab ay labdan ng pagbigkas likulli ma yahtajuna ilayhi min al-ayat. Para sa bawat bagay na yahtajuna ilayhi na kailangan nila min al-ayat sa mga bagay-bagay. Kung di nila lagyan ng pangalan bawat isa, ginawa ka electric fan, nabibili ka ng bigas kahit na balls ka ng electric fan. Paano mo malalaman yung bibiliin mo kung walang, kumbaga na tinutukoy niya dito na kaya nga nagkaroon ng sariling istila. Merong salitang umum, kumbaga na merong tawag na umum, merong tawag na khusus, kasi dahil nga doon sa so kapag binanggit yung salita, pag sinabi mo kabayo, na alam mo na kung ano ang kabayo. Kaya dito, dahil nga doon sa salita, kabayo. Halimbawa, yung hayop na yun na mabilis tumakbo ginagamit pang digma na ang tawag natin sa kanya kabayo. Na isa na yun kasi kailangan yun ng mga tao eh. At yung ibig ko mo, nalangon electric pa naman. Mario, katulad ng pangalan ng tao, kung lahat itatawag mo, nalangon mang kanor ba? Si Balong na mang kanor, siya na mang kanor. Tawagin mo nga si mang kanor. Mario, ibarat ko pa. Paano mo malalaman? Yun yung tinatawag ng pagkakaiba-iba. So dahil kailangan sa pag-uusap, na kailangan na mayroong kadwada, sabi niya pala, Buddha, aliya po na dapat lang na yung mga Arab ay maglatag sila para sa salitang umum, ng salitang exclusive sa mga umum. Kaya yung una na binanggit natin, yung mga alfadun umum, tulad ng isip na jamo, na mayroong alif lang, o kaya isip jinis, na mayroong alif lang, ganun din yung mga isip mubham, ariyo, lahat din ay tinalakay sa atin ng musadir. Yan nila.
Faamma man qala, na patungkol naman sa sila, qala na sinabi niya naman, innahu katotohanan siya na al-umum na yuhmalu ala thalathi, ikakarga sa tatlo lang, wa yutawaqqafu fi mazada, na itatambay muna siya, itatambay muna yung umum fi mazada sa sobra, o kaya sa sosobra doon sa tatlo, na dalilu ala, na ang dalil natin sa kanya, ang dalil natin sa kanya na anna tanawul al-lafzi lis-salas, na yung maabot ng salita ang kahulugang tatlo. Walima zada alayhi, at yung hihigit pa doon sa kanya, lima at para yung bagay na zada, na hihigit siya na bagay alayhi alal lafzi, alas salas, doon sa tatlo na wahidun. Parehas, iisa lang. Kumbaga na ang itatawag mo doon sa tatlo at saka yung higit sa tatlo na sa satiman, parehas na. Yun ang dalil natin sa kanya. Hindi pwede na sabihin mo na tatlo lang. Pero yung sobra, yung apat, yung lima, yung anim na hindi kasama, waiting lang yan kung may dalil. Ang masasabi lang namin sa inyo, na yung salita na yun na inabot niya yung tatlo at inabot niya yung higit sa tatlo, na iisa ang kahulugan, na kung ganun sabi niya, فَإِذَا وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَى الثَّلَاثِ, na kung kailangan ikarga sa kahulugang tatlo, na وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَى مَا زَادَ, na kailangan din ikarga sa higit. Bakit? Kasi nagkaroon na tayo ng istila. Nagkaroon na tayo ng istila na ang mufrad ay tawag doon mufrad, ang tasniya ang tawag doon tasniya, at ang jamo ang tawag doon jamo. Na yung jamo na parehas kung sabihin mo tatlo, apat, lima, na lahat yung sinakop ng salitang jamo, kasi kahulugan niya marami. Diba yung tatlo, ang kahulugan niya marami? Na yung apat, ilan na anong kahulugan niya? Marami din. So yung tatlo, matatawag mo na jamo. Matatawag na jamo. Yung apat, matawag mo na jamo. Matatawag. So dahil kung ganun, huwag ka nang magkitambay pa. Huwag mo nang ikarga-karga pa sa tatlo. O pa man na yung call na yun na pagkipayaw, maluwag ng konti. Aqimus salah, itayo ninyo ang sambayang. Alam mo na itayo ninyo ang sambayang. Di po man, paapsimbayang yun, natulungan. Kumbaga na sinabi doon sa Quran, Aqimus salah, itayo ninyo ang sambayang. Itong call na ito, sabi niya na yung paapsimbayang talo. Hindi pa pagkipaya. Ako kuman. Tapos paano magsaad yung pang-apat, yung pang-lima? Paano sila makasambayan? Bupya kasimbayan at talo. Kasi yung pang-apat, yung pang-lima, na kailangan ng ibang dalil na magsasaad na kasama sa institusan. Pero kung sa literal, dumating sa iyo yung utos, kain na kayo. Bupya na talo ka. Kain na kayo. Paano magsasaad na lahat sila pinapakain ng tao doon sa kain na kayo? Ang automatic na inutusan, tatlo muna ang kakain. Paano yung pito? Paano kakain yung pito? Another dalil man. Yun ang sa kanila. Sirap natin. Parehas yung tatlo, apat. Meron na tayong katawagan. Basta sinabing jamo, parehas yung tatlo, o kaya yung pito, lagi dito sa mana pala yung jamo. So kung masakop ng salitang umum yung tatlo, parehas din na masasakop niya yung pito. Ay, barato pang maumum. Yan ito. Kaya nga sabi niya, فَإِذَا وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَى الثَّلَاثِ وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَى مَزَادٍ. Faslun, wala farqa fi alfadhil umum baina ma qusida biha al-madhu aw ad-dammu aw qusida biha al-hukmu. Walang kaibahan fi alfadhil umum sa mga salitang umum. Walang pagkakaiba doon sa binigkas natin na umum. Halimbawa, innal insan. Sa pagitan na ang layunin, sa pagitan ng bagay na kusida na ang layunin biha bi alfadil umum, na al-madhu
na papuri, awit damu o kaya panlalait, no, aw kusida biha al-hukmo o ang layunin biha bi al-fadil umum na al-hukmo. Parehas. Kumbaga na walang naibahan. Walang pagkakaiba saan? Talok doon sa nafi, fil hamli, mali, hindi talok ka, kabar ng mulafar. Walang pagkakaiba, fil hamli alal umum, sa pagkarga sa umum. Ikakarga sa umum. Kumbaga na parehas kung yung salita na yun na pinagpapuri, halimbawa na, mata na ang mga puri. Nariyo, pinupuriyo pa na parehas yun ang ikakarga sa umum. Ang babait ng mga murid na ito, na ibig sabihin, alam mo lang, ang sisipag ng mga murid na ito, ikakarga ito. Ayun, papuri. Kumana. O kaya panlalait. Ang sasama naman ng mga murid na ito, ariyo, ang lahat doon, pasok doon lahat. Ikakarga sa umum. O di kaya, ang layunin doon sa salitang umum na hukom, matulad. Pakalbuhin nyo lahat ng murid. Matulot to, hukuman to. Lagi-lagi dito sa ikakarga yun sa salitang umum. Walang exclusive. Maliban lang kung merong dumating na mukasis. So ito dito, ang tinatalakay niya dito, kapag walang magsasaad ng khusus, lahat kayong matulog. Ariyo, lahat kayong matulog mga murid. Ariyo, paano sukit ba? Walang magkikita. Paano kami makakalas? Ariyo, doon sa unang bukso ng salita, kung walang palatandaan, alam mo anong pakatulog. Wajib alam mo anong pakatulog mga murid. Hindi mo pwedeng ikarga sa ikaw maliban sa ganito, maliban. Di, lamang ano pakatulog. So paano yung mga murid, yung mga kitmat, hindi sila magkailulay, hindi sila matulog. Kasi meron ng amron khariji. Meron dalil na sila ay hindi kailangan matulog. Yan ito. Puri o panlalait o kaya panghatol, lagi-lagi doon. Kapag yung ginamit na salita ay pang-umum at yung salitang umum na yun na walang nagsasaad na siya ay ang umum na kahulugan o kaya khusus na kahulugan ay kakarga diretso sa mga nito. Kaya nga pag sinabihan ka na matulog na kayo, alam mo yung kahulugan na kayo. Hariyo. Hanggang sa walang nagsasaad na ito ay hindi mo na pinapatulog, ito na di, lang ano kailangan ng mga ito. Yan ito. Wa min ashabi namang kala, at yung ilan sa mga ashab ng Shafi'i nagsasabi, in usida bihal madhu, kung ang layunin biha sa kanya na alfadul umum na ang papuri sa nang halimbawa, kakaulihi azza wa jal, tulad ng salita ng Allah, na alladhina hum li furujihim hafidun, walladhina hum li furujihim hafidun, naging napapuri. At yung sila sa kanilang mga fats ay iniingatan nila. Wadamu o di kaya dam, panlalait o mama. Sana halimbawa, kaqawlihi ta'ala, tulad ng salita ng Allah, walladhina yaknizuna dhahaba wal fidda, at yung sila na nag-iipon-ipon sila ng dhahab at saka fidda, ng gold at saka silver. Ito pa, panlalait ito. Nilalait ng Allah yung mga tao na nag-iimbak, yaknizun, nag-iimbak-imbak ng mga gold at saka silver. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa addada. Ito yung mga tao na ipon lang ng pera tapos bilang lang ng pera. Hindi naman mambuha. Pag ikaw din mambuha, nakakuha ka ng pera o pamana tapos na nilalagay mo sa kuwan, pitaka mo, tapos kinabukasan na naman may dadagdag na bibilangin mo ng bilang-bilang pinadagdaro. Hindi lang yung pagbibilang na yun. Basta lahat ng bagay na pagtutuunan mo ng pansin, bibigyan mo ng panahon. Ariyo, na lahat yun ay, yun ang magiging mindset ng isang tao. Halimbawa yung ibinigay na halimbawa, na ang Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam,
na meron siyang magagandang mga kabayo. Pagkatapos na hinihipo-hipo niya yung kabayo, parang yung nagbibilang ng pera. Hanggang sa yung paghipo niya ng kabayo na yun, nabigla. Ang nabanggit nga, bigla daw, bigla daw yung oras ay papalubog. Yung araw ay papalubog. Hindi ibig sabihin na yung araw ay lumubog na. Di manutubulaw lalo na. Kaya lang dahil doon sa naakit ang Nabi Sulaiman alayhisalam, na halos malubog na yung araw. Kaya ipinabutos niya na ibalik yung araw. Ariyo, patasin mo na kapsimbayang kami. Hindi kami mlakan. Ariyo, natigong yung mga nabi nga na dinadaanan na gano'n ng pandilin lang na tayo po. Ariya, so ito ay panlalait ito, nilalait yung mga tao. Ito na rin nilalait. Pinupuri tapos nilalait. Paano yung panlalait? Paano yung lagi na yan? Yung isa pagpumura, panlalait. Ano pa yung isa? Pangungutya. Panlalait din yun. Paano pag ganun sinisisi ka? Hindi, ibig sabihin may sinasabi ako sa atin kasi ikaw kasi paninisi na. Panlalait. Ewan ito, parehas. Sabi nila, lam yumal alal umum. Hindi daw pwede ikarga sa umum. Pagpapuri at saka panlalait, hindi daw pwede ikarga sa umum. Bakit? Kahit mabuti pigilan. Ano ang pananaw nila? Natialangan na lahat ng tao na lalaitin. Ariyo. Hindi naman lahat ng nag-iimbak ng pera. Bitwir kinarin ito. Hindi naman lahat ng nag-iipon ng pera na kumbaga na sila ay paparusa. Na kay sa atin ay hindi naman. Hanggang sa walang magsaad. Ariyo, hanggang sa walang magsabi na ito ay hindi umum, na hanggang doon ay kakarga natin sa umum. Magito man ipakasin. Kumbaga na sa atin na al-umumo, al-am, al-lafdul amu, idha tajarrada anil maraib, no, nafahuwa bakin ala umum. Kasi dito kasi masyadong mahirap. Kumbaga na kung nagbigkas na lang siya ng kain, tinandoon sa pinakatungtong. Sabi niya kapag nabakante yung umom ng mga palatandaan, nayag naman na niya. Ang mana niya umom. Ariyo, sa kanila natin yan, hindi pwedeng ikarga sa umom. At yung pa man, lahat ng nag-iipon ng pera. At yung nag-iipon ng pera na pangbabayad niya sa utang o pa. Nalubog sila sa utang o pa. Tapos pangbabayad ng utang. Siyempre, iipunin niyo muna yan. Andus kanyang sa isang bungso na pera ay pangbabayad sa utang. Nariyan? Ipunin niya muna yan. Naalangan na kasama dito sa wa'id na ito. Nag-ipon doon sa wa'id na yung doon na wa'ad. Nariyo? Alangan na isasama mo dito. Ayun ang pananaw nila. Nawahada kata. At ito ay hadal qawl. At ito ay hadal qawl. Ay adamul hamli alal umum na khata'un malikya. Mali. Bakit mali? Lianna dhikral madhi wal dhammi. Dahil katotohanan, ang pagbanggit sa papuri o kaya panlalait. Yung pagbanggit na yan sa salitang umuman. Tingnan nyo man dito sa number 1. Ay, lianna dhikral lafdil am biqasdil madhi wal dham. Yung pagsalita ng umum na ang layunin ay papuri o kaya panlalait, na yung pagkakadagdag ng papuri man o panlalait na yung akidu. Na magpapatibay fil hasi alayhi, sa ano dito? Fil hasi, sa pagdiin alayhi sa kanya, sa pagdiin sa kanya alayhi alal fi'li, sa paggawa. Ayun ang papuri. Sabi niya dito ay radyo'ong ilal madhi. Yung has kasi ng tartib. Iniingganyo. Pag pinupuri mo yung tao na mas naiingganyo sila. Katulad yung sinabi ng Allah, yung sila na inalagaan nila yung kanilang mga ari. Yung mga taong inalagaan nila yung mga ari, na pinuri sila ng Allah, na mas madadagdagan din yung kumbaga na
pangangalaga ng mga tao. Wazajri anhu, at yung zajar, yung pag-iwas, anhu anil pili doon sa paggawa. Maganda pag-iwas. Kung ganun pala yajuzu an yakuna mani'an minal umum, na hindi pwede na ang kalagayan niya yan na dikrul madhi wa dham na mani'an pumipigil minal umum ay min ma'al umum mula sa kahulugan na umum. Hindi yun kumbaga na hindi yun dahilan kumbaga na hindi mo matatawag na umum yung salita pag binasok ito ng papuri o may panlalait. Kamlagin ito. Bagamat yung salita na pinasukan ng tawag dito, papuri, na yun ay salita na pangkalahatan, no, para diinan pa yung mga tao sa pagsasagawa ng mga gawaing kapuri. Lagi dito po yung panlalait para maiwasan ng tao yung mga gawaing nilalait. Yaman ito. Faslun wa idha waradat al-fadul umum fahal yajibu i'tiqadu umumiha